Kung tunay na Diyos nga ang dala nyo, kung tunay na Diyos nga ang dala nyo, mag-umpisa na kayo. Mag-umpisa na kayong magpakita ng pagmamahal without limits, without limitation. Bakit? Pag namatay ang tao, hahanapan kayo ng Diyos. Ano bang ginawa mo nang nabubuhay ka? Para masabi mo sa aking karapat-dapat ka nga dito sa kaharian ko. Minsan naman nagutom kayo para sa iba. Umiiyak ba ang puso nyo sa pagmamahal sa tao at sa Diyos? Umiiyak ba ang puso nyo sapagkat nais nyong magpasalamat sa Diyos? Umiiyak ba ang puso ninyo dahil iniligtas na kayo ng Diyos? Kung umiiyak ang puso ninyo dahil kayo iniligtas na ng Diyos, ngayon gumawa na kayo para sa Diyos. Paano kayo gagawa? Yung mga tao dyan sa lansangan. Marami. Napakarami. Doon sa mga kagaya ng Badyaw, hindi nyo ba alam kahabag-habag sila? Illiterate sila eh. Hindi sila nakapasok sa eskwelahan. Sabihin para nabubuhay sila doon sa panlilimos, yun yung buhay nila eh. Diba? Pero wag nyo silang husgahan. Anak din yan ng Diyos. Wala nga lamang sila sa posisyon na kagaya ng narating nyo. Galing sila sa kabundukan, walang kinakundi magparami ng anak. Pero pinababayaan ba ng Diyos? Lumaki nga at tumanda pa sila eh. Diba? Yung gagawin ninyo, isipin nyo na lamang para sa Diyos yun. Kapagkat hindi kayo yung naging ganoon, hindi kayo naging badyaw. Hindi kayo yung naging illiterate. Kayo nga yung may karunungan at ang karunungan yan ay dapat ninyong ipamahagi, turuan, magmahal ang tao. Maaari yung katabi mo ay isang hold-upper. Nangitian mo ngayon. Hindi ba? At nasabi mo pang, God bless you, brother. Kapag napakaganda ng kasuotan niya, yung pala hold-upper, araw-araw lumalabas ng bahay para mang-hold up. At nang umiti ka, na-receive niya yung ngiti mo. Na-receive niya yung love mo. Kaya huwag kayong masyadong maghanap. Meron na kayo. Tinanggap niya na ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Huwag kayong reklamo na reklamo. Kung tinanggap niyo na ang Diyos, maging kontento na kayo. Kasama ang Diyos dyan. Kaya doon sa mga kabataan na dito na sa The Voice of Jesus Christ, ingat kayo ha. Mahigpit ngayon ang lingkod. Dapat makita sa inyo ang pagbabago, hindi para sa bayang Pilipinas na ipinaglalaban ng maraming tao, kundi para sa bayan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Tingnan nyo ang mga sundalo. Sino ang ipinaglalaban nila? Bantay sila, hindi ba? Binabantayan nila ang bansa natin. Bakit kaya kayong mga kawal ng Diyos, hindi nyo bantayan ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos nag-uumpisa dito sa lupa. Pero ang bayan talaga ay doon sa langit na walang hanggan. Bakit walang magmalasakit? Mag-isip-isip nga kayo. Alam naman ng maraming tao na mamamatay talaga ang tao. Pero bakit hindi nila binibigyan ng napakahalaga ng importansya ang buhay na walang hanggan?
Tingnan nyo. Kapag namatay ang tao, magpapadasal para mapunta sa langit yung soul. Bakit hindi nung nabubuhay nagpakaayos ng buhay? Kapag namatay ito, mag-o-offer ng flowers. Ha? Bakit hindi nung nabubuhay pa magbigay ng flowers? Doon sa mga buhay pa na narito, bumili na kayo ng flowers at ibigay nyo sa mga mahal nyo. Habang nakikita pa nila yan na iniaabot sa inyo. Praise the Lord. Amen. Kaya kapag namatay, sabihin, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Ha? Kailangan pa bang itanong yun? Na talaga naman ang iiwan. Ang tao talaga nang iiwan. Kaya bago kayo iwan ang mga mahal nyo sa buhay, ay dapat na ibigay nyo na yung love. Para kahit iwan kayo ng mahal nyo sa buhay, hindi kayo nagkulang. Di ba? Amen. Doon sa mga nagmamahal na iniiwanan, huwag kayong malungkot. Mag-umpisa na kayong magparamdam ng pagmamahal. Para kahit iwan kayo, okay lang. At least, naipadala mo yung pagmamahal mo. Tama? Praise the Lord. Amen. Ang malakla, piniwan ka, hindi ka naipadala yung love. O, makakalimutan ka nga niyan. Ha? So, ibigay nyo na yung love. Alam nyo ba? Kaya maraming kabit. Ha? Kaya uso ang kabit. Mas masarap magmahal ang kabit. Kasi wala na nga silang papel eh. Nandun na sa number 1. Kaya ang papel nila, yung love na lang. Tama, mali. Kasi yung original, na may hawak ng papel, ng kasulatan, ibaliwala na sa kanya yung love. Kasi ang katwiran niya, ako naman ang number 1 eh. Pag namatay yan, akin yung pension yan. Diba? Makinig kayo. Kaya yung mga kabit, mahal na mahal yan eh. Bakit? Minsan lang kasi sila magsama, magkita. Kaya yung love talagang todo bigay. Diba? At kahit magkahiwalay talaga yung love nandoon kasi baka makalimutan siya. Kasi kabit siya. Walang role ang kabit kundi magbigay ng love. Yung original dapat mas... Yung mga number 1, yung mga may papel, yung mga asawa, mag-isip kayo. Kung kayang gawin niya ng mga kabit, mas dapat kayo ang magbigay niyan sa asawa nyo. Yung labada, yung labahin, iwan muna. Pagtimpla muna ng kape yung asawa. Di ba? Praise the Lord. Amen. Ito, para sa lahat ito. Ha? Marami ditong kabataan. Bigay ang love sa lahat. Doon sa mga may asawa, unahin yung love. Hindi yung pera. Nawawala yung mga original kasi nauuna yung pera. Pumunta sa ibang bansa para sa pera. Nakalimutan na yung asawa sa Pilipinas naghihintay sa kanya. Dahil sa pera yan. Pero kung umalis ka dahil sa pera, ibig sabihin, mahal mo yung pamilya mo. Huwag mong iiwanan. Umalis ka dahil mahal mo yung pamilya mo. Pagdating mo sa ibang bansa, nakalimutan yung pamilya. Kaya mahirap magpakasal. Mag-isip-isip yung gustong magpakasal dyan. Kapag kayo ay nag-asawa at ikakasal kayo, mayroon kayong promise sa isa't isa. Till death do us part. For better or for worse. Till death do us part. Till death ba yun? Dahil sa pera ay naghiwalay? Para kumita ng malaki sa iba yung bagay. Kaya dun sa mga binata pa dyan, bago kayo magpakasal, gaya ni Francis, mag-abroad ka muna. Mag-ipon ka muna. At kapag stable ka na, saka ka maghanap ng mapapangasawa.
inyong ipagpapalit sa pera? Doon sa mga original na naiwan na ng asawa, wag kayong magalit. Ha? Kung love mo talaga yan, love mo yan. Kahit iwan ka pa. Kaya, kung love niyo talaga si God, kung love niyo talaga si Jesus Christ, hindi niyo iiwan si Jesus Christ. Pag linggo, ready na kayo bago mag-9. Ha? Gising kayo ng 6 a.m. Diba? Sundo na kayo ng 8 a.m. Doon sa mga akay nyo, sasabihin nyo, bilisan naman. Kasi ang pupuntahan nyo si Jesus. Diba? Eh, yung pabagal-bagal pagdating sa gawain ng Diyos, ano kaya ang ibibigay ng Diyos dyan, ang bagal-bagal? Pakita nyo kay God na talagang number 1 si God. Kahit kapag galing sa probinsya, gising ka launa madaling araw, biyahe ka. Diba? Eh, darating ka dito, karampot na lang ang mapapakinggan mo. Napakalayo pa naman ang pinanggalingan mo. Do your best kapag para kay God. Lord, amen.